Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagsimula na ang deliberasyon ng Kamara sa 2026 proposed national budget. Binuksan naman ng ilang kongresista ang usapin sa kontrobersyal na 2025 budget. Ito ang balita ni Rosalie Coz live. Rosalie, aling ahensya ang unang sumalang sa budget deliberation ng Kamara? Monica, ngayong araw ng Lunes, August 18 ay ang unang araw ng deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed national budget. Humarap sa briefings ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan ng Departments of Budget and Management, Finance, Economy, Planning and Development at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Si House Speaker Martin Romualdez ang nanguna sa pag-welcome sa DBCC members para sa budget deliberations. Pagtitiyak nito, rerepasuhing mabuti ng Kamara ang panukalang pambansang pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Habang hindi pa naihahain sa plenaryo ng Kamara ang 2026 General Appropriations Bill, budget briefings muna ang isinasagawa ng House Appropriations Committee. Tinalakay ng economic managers ng Marcos Jr. Administration ang economic outlook at priority policies nito. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, para sa taong 2025, inaasahang mas mababa sa 2% ang inflation rate o antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Gayunman, makaapekto pa rin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa inflation ng bansa sa susunod na taon. The increase in inflation next year, although it will remain within target, could be traced back to what we call statistical effects or base effects given the low inflation that we are experiencing in 2025. However, it will remain moderated, partly driven by stable international oil prices. Samantala, bagaman kabilang ang Pilipinas sa nangungunang ekonomiya sa Southeast Asia, nananatili pa rin ang malaking hamon sa bansa. Ito ay dahil nakasentro pa rin ang galaw ng ekonomiya sa iilang lugar, ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Another challenge is the concentration of economic activity in Mega Manila. That's Metro Manila plus Calabarzon and Central Luzon. While most regions have grown faster than the national average, Mega Manila still accounts for more than half of GDP. Achieving balanced, resilient, and more inclusive development requires diversifying our growth engines across the country. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, kung ikukumpara sa karamihang bansa sa Asia, mas mababa ang utang ng Pilipinas at malaking porsyento ng pagkakautang ng gobyerno ay mula sa domestic sources. We're also in the middle of the pack in terms of our national government debt and general government debt to GDP ratios, which calculate our ability to pay. About 69% of our outstanding debt is domestic. Kaya hindi po kayo dapat mabahala dahil ang utang na ito galing po sa sarili natin. Ibig sabihin, karamihan ng interes ng ating binabayad ay napupunta rin lang bilang dagdag na kita ng ating mga kababayan. Samantala, sa unang bahagi pa lang ng deliberasyon, ilang kongresista na ang nagbukas ng usapin kaugnay ng mga kontrobersya sa 2025 budget. Si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, tinanong si Finance Secretary Ralph Recto kung aware ba ang Marcos Jr. Administration sa budget cuts sa 2025 budget. These budget cuts, the biggest, 3 years, 200 plus billion in 2023, 400 billion plus in 2024, and for 2025, 300 billion. Yes, just to correct. This is unprecedented
Yes. I've been in Congress for quite some time. This is my 13th year in Congress. Wala pong ganyang nangyayari. Mr. Speaker. Na binabawasan ng ganyang kalaki yung President's budget. Ano po kaya ang dahilan nito? Mr. Speaker, my understanding is that these are not budget cuts but realignments done by Congress, by both the House and the Senate. Ang makakasagot po niyan ay ang Kongreso, hindi ang executive. The fact is, Mr. Speaker, is that the President today has withheld some appropriations passed by Congress. And these are realignments because they are not consistent with the Philippine Development Plan or the priorities of his administration. Ang independent lawmaker naman na sina Navotas City Representative Toby Chanco humihingi ng ulat ng small committee na binuo noong 19 Congress para mag-consolidate ng individual amendments sa 2025 House General Appropriations Bill. Paliwanag nito, uusisain ang mga ahensya ng pamahalaan kung papaano ginastos ang pondo nila. Pero paano raw ito gagawin kung hindi alam ng kongresista kung papaano nadagdagan at nabawasan ang pondo ng mga ahensya. Dagdag pa nito, mahalagang maisapubliko ang minutes ng pagpupulong ng small committee dahil dito umano nangyayari ang bilyong pisong halaga ng pagbabago sa budget. I will mention why it is very important. Okay, ito may dalawang distrito, no? At sino ang nag-introduce ng amendment? May dalawang distrito, hindi naman to kasalanan ng congressman doon sa distritong yon. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then, pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20.795. So, tapos ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. So, sino yung nagpasok ng 13 billion na yun at saan tinanggal yun? Pero giit ni House Appropriations Panel Chair Swan Singh, kasama na ang ulat sa House General Appropriations Bill o HGAP, ang aprobadong panukalang pambansang pondo para sa 2025 ng Kamara. Gayunman, giit ni Congressman Chanco, libo-libo ang pahina sa HGAP at hindi madaling makita kung ano-anong budget line items ang dinagdagan at binawasan. The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small committee. It's not the report. Natapos ang oras sa pagtatanong ni Congressman Chanco, subalit walang ulat ng small committee itong nakuha. But I just want to manifest 5 minutes has passed and the small committee report has not been sent to any of the members. That's on record. Hinihiling din itong magkaroon ng kinatawan ng independent congressman gaya niya sa bubuuing Subcommittee on Budget Amendments Review. Sa ngayon, 10 ang posibleng maging miyembro ng Subcommittee on Budget Amendments Review mula sa bawat political party, party-list coalition at minority bloc. Samantala, inilabas na rin ng Kamara ang guidelines sa pakikibahagi ng People's Organization at civil society groups sa pagbuo ng panukalang pambansang pondo. Pero ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, sa memorandum ng House of Representatives, tila anya walang oportunidad ang mga grupong itong magsalita sa deliberasyon. Wala rin anyang garantiya na i-integrate ang inputs nila sa proseso. Tanong pa nito, bench warmers lang ba ang ganap ng civil society organizations? Nauna nang ipinahayag ni House Committee on Appropriations Swan Singh na magkakaroon ng isang araw ang People's Budget Review kung saan may pagkakataon ng mga civil society groups na ilatag ang kanilang mga tanong at suhestyon. Monica, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations at DBCC members kaugnay ng 2026 proposed national budget. Sa Miyerkules naman, sasalang ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa deliberasyon, partikular na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, gayon din ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Marami nang nagsulputang ayuda sa Pilipinas para sa mga mahihirap. Kabilang siya ng Conditional Cash Transfer Program o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Noong isang taon, nilunsad naman ang ayuda para sa kapos ang Kita Program o AKAP at Tupad.
Ngunit sa pagitan ng dalawang programa, naniniwala ang National Anti-Poverty Commission o NAPC na mas dapat iprioridad ng pamahalaan ng 4Ps. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Do you think the policy should continue of reducing 4Ps in favor of AKAP? In our opinion, Madam Chair, I think we shall give priority to the 4Ps because the 4Ps is for a long-term human development capital formation. 4Ps kaysa AKAP. Ito ang programang pinaniniwalaan ng National Anti-Poverty Commission na mas mahalagang bigyang prioridad ng pamahalaan. Batay sa website ng Department of Social Welfare and Development, pasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga classified poor o near poor ayon sa Standardized Targeting System ng Philippine Statistics Authority. Habang sa ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP, mga below minimum wage earner at mga lubos na apektado ng mataas na inflation ang benepisyaryo. Ayon kay NAPC Secretary Lopez Santos III, mas maiging pagtuunan ng pansin ng 4Ps lalo na at ito'y isang pangmatagalang programa. Based on its conditionalities, it addresses health and education. Ngunit para kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, hindi dapat itigil ang AKAP ng DSWD. Anya, hindi lang dapat mahihirap ang tinutulungan ng gobyerno, kundi pati na rin ang mga manggagawang mababa ang natatanggap na sweldo. They are working and they are contributing to national development. They are paying taxes. Pag nagka-problema, hayaan mo kasi sasabihin mo, may trabaho ka naman eh. Pero hindi ka sapat yung kita eh. Kaya nga meron tayo nitong ayuda para sa kapos ang kita. Giit naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, may mas mahalagang bagay na dapat tinatamasa ang mga Pilipino bukod sa ayuda. Ang pangunahing tulong pa rin sa mga kapos ang kita ay taasan ang kita, di ba? So kaya nga may bill tayo para ipataas ang minimum wage, halimbawa maging nakabubuhay na sahod. Sa ilalim ng 2026 proposed national budget, nasa 113 billion pesos ang inilaang pondo para sa flagship conditional cash transfer program na 4Ps. Habang ang AKAP naman na may 25 billion pesos na budget ngayong 2025 ay walang alokasyon para sa susunod na taon. Ivan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumarap sa pagsubok ang Philippine National Police noong nagdaang linggo. Kaugnay ito ng pagpaparehol ng National Police Commission sa appointment ng ilang opisyal. Ngunit tiniyak ng pamunuan ng PNP na naresolba na ang naturang issue. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pa ng pamunuan ng Philippine National Police ang issue kaugnay sa resolusyon na iniwas ng National Police Commission o NAPOLCOM na kumalat noong nakaraang linggo. Nakasaad sa Memorandum Circular No. 2025-0531 ang kautusan na bawiin, i-modify ng PNP ang assignment ng ilang third-level officer na ipesto ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III. Sinabi ng NAPOLCOM na habang ang Chief ay binigyan ng kapangyarihan na magtalaga at mag-reassign ng mga police commissioned officer sa third-level positions, sila naman ay mayroon ding kapangyarihan na suriin, aprobahan, baliktarin o baguhin ang naturang mga assignment. Ayon naman sa hepe ng pambansang pulisya, ang PNP ay gumagalaw hindi para sa pansariling kapakanan kundi para sa maayos na pagsiservisyo sa taong bayan. Tandaan natin, ang ating serbisyo ay hindi para sa sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ang ating panata ay malinaw, mabilis, dapat at maasang serbisyo para sa bayan. Inihalin tulad din ng general ang issue sa hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid. Walang pinag-iabay sa mga magkakapatid, okay? Walang pinag-iabay sa mga kapatid. May mga hindi pagkakaunawaan, pero at the end of the day, isa tayong pamilya. Okay? At the end of the day, isa tayong pamilya. Wala tayong ibang recourse dito kundi magkakasundo dahil sayong man sa gusto.
magkakapamilya tayo. So, I want to leave it at that. Tapos na, hopefully it's already closed. It's something that may mga lessons tayo na mapulot, pero we'll move forward already. Hindi natin siya kakalimutan, hindi natin kakalimutan yan, pero we move forward to other issues. Ngunit bago pa lumaki ang issue, sinabi ni General Torre na naresolba na nila ito at ayaw na niyang pag-usapan pa. I would like to believe na ito ay sarado na, tapos na. Ngayon, kung meron pang ibang, basta sa part ng PNP yun ang, as far as we're concerned, the book is closed, the case is closed, and we would like to move on to other issues. So kung meron pang iba na papasok ulit na issues related to this, di saka na lang sasagot ang PNP. Pero sa ngayon, wala kaming plano na kung ano pa man. Noong isang linggo, nagpahayag ng suporta kay General Torre ang 18 police regional offices at Philippine National Police Academy Alumni Association Incorporated at maging ang Association of Police Officer via Lateral Entry Incorporated matapos na kumalat ang resolusyon ng NAPOLCOM. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa-isang sinagot ni resigned National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang mga akusasyon sa kanya na sinasabing naging mitsa ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Kanina dumalo sa flag raising ceremony ng NBI sa Pasay City si Santiago at personal na nagpaalam sa mga kawani ng ahensya. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw, sinabi ni Santiago na nananatili ang tiwala niya sa kasalukuyang administrasyon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, kahit saang gubat, may ahas. Kahit saan yan. Ngayon kung ano-anong pinagsasabi nila na mga kasama, malinaw yung aking resignation. Ayan, nakaharap sa inyo at siguro kayo'y nakabasa na. Wala akong sinasabi against the NBI. Mahal ko pa rin kayo. Nalulungkot lang ako that I have to lumabas dahil sa kagagawa ng iilan. Isa-isang pinasinungalingan ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang mga paratang sa kanya. Ayon sa direktor, ayaw niyang maapektuhan ng paninira ang kaniyang reputasyon kaya humantong na siya sa pagsusumite ng irrevocable resignation nitong Biyernes. Kung ang daming bumubulong, ay yung lies pagka repeatedly said, nagiging totoo. Yun ang iniiwasan ko. Ayokong masira ang pangalan ko, ayokong masira sa ating Pangulo. Kung marami ang nalulungkot sa kanyang pag-alis, pero may ilan anya sa loob mismo ng ahensya ang hindi natutuwa sa kanya. Mariin din itong itinanggi na mayroon siyang kolektor ng suhol. Hamon niya sa mga tauhan ng NBI, ibunyag kung may inuutusan siyang sinuman para mangolekta ng pera. Yung pinagpipilitan, si Paul Tangkad ay kolektor ko. Mga kasama, uulitin ko. Andyan ang members ng media. Titingin ako sa inyo eye to eye. Tumayo ngayon ang inuobliga ko na magkaroon ako ng lingguhan, monthly. Tumayo ngayon, parang awa nyo na. Kung meron akong inuutusan sa inyo na magbigay sa akin ng pera. Aniya maraming nangyaring irregularidad sa mga operasyon ang hindi na niya isinapubliko. Ngunit pinaimbestigahan niya ang mga sangkot sa katiwalian. Pero dito na lang sa atin sana. Kaya lang, ayun, nag-capitalize doon yung mga naninira sa akin. Yun ang pinapaabot doon, merong ganon, kumuha si ganito ng 50,000, kumuha si ganito ng 20,000. Hindi ako nagre-report sa kanila, pero kinakastigo ko dito. Pinapaimbestigahan ko sa IAD. Mayroon naman umanong iba na pilit iniuugnay ang kanyang resignation sa ibang issue, gaya ng vlogger na nilagyan ng kulay politika ang kanyang pagbibitiw. Bilang panghuling hiling sa NBI, nais niya itong paimbestigahan. Ayan, mahirap ipagtanggol ang administrasyon na ito
madadamay ka sa kapabayaan nila. Sus Mariosep, he's putting words on my mouth. Wala akong sinasabing ganyan. At pinapaimbestigahan ko nga, makuha itong banatbay na ito and throw him all the books. Yung sobra na. Yan ang mga isang reason bakit ako ayaw na. Sinabi ko raw, something like the NBI is run by mafia. Sus Mariosep, wala akong sinasabing ganyan. Alam nyo mga kasama, hindi ako kiss and tell. At yung mga magagandang pinagsamahan natin, tinetreasure ko yan. Ayon kay Director Santiago, hanggat walang napipili si PBBM na kapalit niya sa pwesto, ay mananatili pa rin naman siya sa NBI bilang respeto sa tiwala sa kanya ng Pangulo. But then, out of respeto sa ating Pangulo, na siya ang pumili sa akin dito, no? Inilagay niya ako dito, nag-apply ako, inilagay niya ako dito, nagtiwala siya sa akin, hindi ko tatalikuran bigla-bigla na lang. Kaya ang sabi ko, my irrevocable resignation shall take effect immediately upon appointment of my kapalit. Mananatili ring buo ang kanyang tiwala sa kasalukuyang administrasyon. Lilinawin ko to, andyan ang media, lilinawin ko to. Hindi ako umalis dahil sa ayaw ko na sa administration. I salute the President, I salute SOJ, I salute leaders. Wala po sila sa atin, wala silang inutos na illegal na gawin natin. Free hand ako. Nakita nyo, nakakapagtapon ako. Free hand ako. Tapong ko to, ilipat ko to. Free hand ako. Kanina, naging emosyonal ang ilang kawani ng NBI sa kanyang tila pamamaalam kung saan sinabi ni Santiago na posibleng ito na ang kanyang huling flag raising ceremony sa ahensya. Plano naman ng dating hukom at ngayong NBI Director na magbalik sa pribadong buhay at pagtuunan ng pansin ang pagsasaka sa kanyang pag-alis sa ahensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magsasagawa ng investigasyon ang Department of Justice o DOJ sa mga aligasyon sa nagbitiw na National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago. Ayon sa ahensya, ito ay hanggat walang matibay na ebidensya na inihahain laban kay Santiago. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagulat din po kami sa Department of Justice dahil sa pagbitaw sa pwesto ni Director Jimmy Santiago. Hindi inaasahan ng Department of Justice ang biglaang desisyon ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago na pagbibitiw sa pwesto. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang mga nagawa ni Santiago sa kawanihan. He was a man of principle. He was a man that executed the instructions of the President and the Secretary to the very letter. At marunong din po mag-update at mag-report. Kaya mamimiss po talaga ng department si Director Jimmy Santiago. Ang pag-resign ni Santiago ay nag-ugat sa isyu ng pagtanggap umano nito ng pera o payola sa bagman ng NBI na galing sa iligal na operasyon ng sugal at pogo. Pinabulaanan ito ni Santiago at tinawag na malisyoso. Dagdag pa ni Clavano, walang gagawing investigasyon ng DOJ sa mga aligasyon hanggat walang naipakitang sapat at matibay na ebidensya. Mahirap anyang paniwalaan ang mga pahayag na walang patunay. It will not warrant an investigation unless there are pieces of evidence that come out that will support the allegation. But mere allegations and mere statements that are uncorroborated and unsubstantiated cannot be acted on.
because that will only open the floodgates and it is subject to abuse. Samantala, nilinaw naman ng DOJ na hindi na sila maglalagay ng acting NBI director. Hihintay na lamang anya ang itatalaga ng Pangulo na papalit kay Santiago. Ang kanyang request sa kanyang resignation is that he will stay on until the appointment of his successor. So the thought of an OIC does not cross my mind now. Has not crossed my mind. Umaasa naman ang DOJ na kung sino man ang papalit kay Santiago sa NBI ay ipagpapatuloy kung anuman ang napasimulan nito sa kawanihan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming saldigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na idinaos sa gabi sa Araneta Coliseum ang Wish Date Concert Love Tales na naging highlight ng ika-11 anibersaryo ng Wish 1075. Tampok dito ang kwento ng pag-ibig na naghatid ng matinding hugot at kilig sa mga wishers. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Palagi kapag Wish Date Concert. At dahil ito na ang ika-11th anniversary ng Wish 1075, handa na ang mga wishers sa isang gabi na naman ng halo-halong emosyon. Sabi nila, love is sweeter the second time around. Pero papaano kung ang second chance na inaasahan mo ay hindi na pala sa parehong tao matutupad? Tampok sa ika-11 anibersaryo ng Wish Date ang iba't ibang mukha ng pag-ibig mula sa mga karakter na ginampanan ni Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monina Lawrence at Miss Susan Africa. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala sa mga manonood sa isang mala roller coaster na paglalakbay ng damdamin. Magmula sa mga eksenang nakakakilig. Nahumantong sa mga linyang nakakasakit. I'm breaking up with you. Kailangan lang natin maghiwalay. Huwag mo iwanan. Pero tangi ikaw lang ang kaya kong iwan. Hanggang sa pagkakataong magmahal muli pero sa iba ng pag-ibig. Sobrang plot twist po talaga. Hindi ko po ina-expect. Nasaktan po ako. Naiyak po ako kasama po ni Bianca. Para bang nalungkot kami. Diba? Akala namin yun na ang mangyayari. Hindi pala. Mas pinatindi pa ang sakit feels ng bawat eksena dahil sa malahugot na mga line-up ng kanta. What makes it more amazing is because of the performance. Every lyrics and every scenes connected sila. So, it makes sense and it's amazing talaga. Ibinahagi naman ng mga pangunahing karakter ang kanilang experience sa entablado bilang mga first-timers sa live acting. I think a few days ago I was just thinking, I kept overthinking, how am I gonna do this? It's my first time doing a live acting on stage, so I've never done that. So it's theatrical, may mga tao, and then sinabihin na kami na yung mga tao dito, they're very interactive, they'll shout, they'll scream pag nagustuhan nila o ano. So I was like, okay, sige, so that's a good thing. But for me naman, kasi yung eksena namin, since it was emotional, minsan nakaka-distract yun. So I was like super nervous about it. I mean, I've performed naman like on stage kasi I've tried the musical theater play, but it's different kasi of course aside from it's like a bigger venue, it's Wish. You know what I mean? Like high expectations din talaga from everybody. Kaya naman sa huli, hindi lamang manonood ang dinala ng 11th Wish Anniversary Concert sa All Out Feels Emotion, kundi maging ang mga nagbigay buhay sa kwento. Sobrang unique po yung experience kasi sa Wish Date ko lang po siya parang nararamdaman and na-experience. Kasi po, dito po may movie po tapos may kanta. Overall po, parang kakaiba po talaga, ang saya po. Mia Alonzo,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sugatan ng isang motorcycle rider nang banggain ng isang SUV sa Quezon Avenue flyover nitong nagdaang Sabado ng madaling araw. Agad namang rumisponde ang UNTV News and Rescue sa sugatang biktima. Ito ang balita ni Lisel Nael. Isang tawag ang natanggap ng UNTV News and Rescue mula sa isang concerned citizen sa insidente ng vehicular crash sa Quezon Avenue flyover pasado alas 4 ng madaling araw nitong Sabado, August 16. Naabutan pa ng team ang biktimang rider na nakahiga sa kalsada habang ang sa di kalayuan naman ay nandoon ang nakatumba nitong motorsiklo. May isang baklas na plaka ng sasakyan sa malapit na ayon sa biktima ay mula sa bumangga sa kanyang SUV. Parang ganun lang natin yung helmet. Hindi ka nahirapan namin nga, sir? Hindi. Agad na inassess ng team ang kalagayan ng rider na iniinda ang pananakit ng kanyang balikat. Ayon sa nakasaksi, tumila po ng bahagya ang biktima matapos masalpok ng SUV. Ito si sir, nasa likod ko. Ngayon yung Innova na or Avanza na black, ang bilis, nasa likod, kita ko sa side mirror. Hindi gumilid ako bigla. Pagilid ko ng bigla yun, pag si sir yung nasa pool. Paglipad nito ni sir, bago bumagsak, tumama siya sa harapan ng ng sasakyan nung nakahitan rin sa kanya. Kaya tumalsik siya pagilid. Binabaybay namin yung northbound ng Quezon flyover nang may makita kaming kumpulan ng mga motor. Ayun nga, nakita namin si sir nakaandusay. Yung motor niya nakabagsak na. Binigyan ng first aid ng UNTV-NAR ang injuries ng biktima at naglagay na rin ng arm sling sa kanang balikat ng pasyente upang hindi lumubha. Nilinis na rin ng team ang mga sugat nito sa kamay at tuhod. Matapos lapatan ng paunang lunas, ay agad din itong inihatid ng UNTV-NAR sa Quezon City General Hospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatikos ng Philippine National Police ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bunso dito ng post ng DDS ng mga video ng krimen na may fake content. Ayon kay Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, sa isinagawa nilang investigasyon, lumabas na karamihan sa mga video ng karahasan ay nangyari sa ibang bansa, subalit pinalalabas na nangyari dito sa Pilipinas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Walang makuha itong mga DDS vloggers. DDS vlogger yung nagkuhan yan, ang nag-post niyan. Which is totoo naman. It is an outrage. Di ba? Kaso nga lang, ang incident yung pinapakita niya, wala sa Pilipinas. So it's crazy. Walang magawa. Ganito inilarawan ng Philippine National Police ang mga kumakalat na video sa social media na tila nagpapahayag ng kawalan ng kaayusan sa bansa. Gaya na 3 individual na nagharang na mahabang upuan sa kalsada na tila pinalalapas na nangyari sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, base sa kanilang investigasyon, sa Indonesia nangyari ang nasa video. This is a violation of community standards. Pinapakita na may mga kabataan na naglagay ng upuan sa gitna ng kalsada. Ang problema, nasa Indonesia yan. Ang plate number, Indonesian plate. Bukod sa nasabing video, may isa pang nagpapakita ng pagpasok ng isang individual sa loob ng bahay at pinagtataga ang nasa loob. Yan nangyari sa Vietnam. Time nga ni tatay nila, may na-armalite nga sa gitna ng Commonwealth di ba? Proud pa sila. Di ba? Wala na talagang magawa, kundi ito na lang ang kanilang ginagawa. Pasamain ang mukha ng ating bansa na para bang napakagulo natin. Hindi rin aniya sa Pilipinas nangyari ang pambubuli at pambubugbog sa isang estudyante na nag-viral sa social media. Ang mga markings na yan, tiningnan natin sa mga t-shirt ng mga markings, wala talaga sa Pilipinas yan. Sinabi ni General Torre, malisyoso ang pag-upload ng video para palabasin ang magulo sa bansa. Kaugnay
Kaugnay nito, gumagawa na aniya ng hakbang ang PNP laban sa mga nagpapakalat ng mga fake news kagaya ng naturang mga video na nagpapakita o naglalarawan ng hindi magandang imahe ng pulis. Hindi naman totoo. So ngayon, ito ay papatake down din natin ang vlog na ito at kakasuhan din natin. Isang vlogger ang kinasuhan sa Cebu matapos na mag-post ng video ng isang away sa post na pinalabas na insidente ito ng snatching. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang 7 individual na nag-ooperate ng isang illegal online gaming hub sa San Lorenzo, Makati City. Kinabibilangan ito ng 3 Taiwanese, isang Myanmar national, isang Chinese at 2 Pilipino. Nasagip din sa naturang operasyon ang 41 empleyadong hinihinalang biktima ng human trafficking. Kinuha umano ang mga biktima bilang customer service at IT officer, ngunit kalaunan ay pinagtrabaho sa internet gaming operations. Sinabi pa ni Chief PNP, modus operandi ng negosyong dayain ang mga nag-online sugal para hindi manalo. Lumalabas sa investigasyon na ang modus ng kumpanya ay illegal na pasugalan gamit ang website na gameph.com. At nakita rin natin ang mga pandarayang kanilang ginagawa na ang mga tao na tumataya ay siguradong talo. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng CIDG ang mga suspect at isinasailalim sa inquest proceedings para sa paglabag sa Executive Order 74, PD 1602 in relation to RA 10175 o Cybercrime Prevention Act at RA 8484 or Access Devices Act. Kinumpiska ng CIDG ang 59 na unit ng monitors desktop computers, processor unit, iba pang ICT devices at mga dokumento. Maliban naman sa kinakaharap na kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Access Device Act, pinag-aaralan din ng CIDG ang pagsasampa ng reklamong may kaugnayan sa pang-aabuso sa 41 na rescue ng mga otoridad. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvin Delfin mula sa Perth, Australia. Nananatiling matindi ang tensyon sa pagitan ng Air Canada at ng Union ng Flight Attendants matapos hindi sundin ng mahigit 10,000 cabin crew ang utos ng pamahalaan na bumalik sa trabaho. Dahil dito, ipinagpaliban ng airline ang pag-restart ng mga biyahe hanggang Lunes ng gabi, habang higit 130,000 pasahero ang apektado araw-araw at nasa 700 flights na ang nakansela mula Sabado. Iginiit ng union na mababa ang alok na sahod at hindi bayad ang oras ng mga crew habang nasa lupa ang eroplano. Hindi rin sapat para sa kanila ang 38% increase sa total compensation ng Air Canada sa loob ng 4 na taon. Samantala, nanawagan si Jobs Minister Patty Hajdu ng binding arbitration upang maresolba ang kontrata at mapreserba ang stability ng ekonomiya at supply chains. This is the CIRB order. Here's what I'm supposed to do. I'm expected to say, stand down. I'm expected to direct you to go back to work. I'm expected to end this strike. Mahigit 4 na po ang nawawala matapos tumaob ang bangka na may sakay na 50 pasahero sa Sokoto State, Nigeria araw ng Linggo. Papunta sana ang mga pasahero sa Goronyo Market na isang sikat na pamilihan ng mga pagkain nang mangyari ang aksidente. 10 na ang nasagip ayon kay Zubaydar Umar, pinuno ng National Emergency Management Agency,
habang patuloy pa ang isinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad. Samantala, sa Benin, isang bus ang nahulog sa Wayme River matapos bumangga sa railing ng tulay habang bumabiyahe sa Lome patungong Niamey. Isang pasahero ang nasawi at hinahanap pa ang 44 na nawawala. 9 na ang nailigtas ng mga otoridad na nasa stable condition na. Inaasahang sasama kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga leader ng Europa sa Washington DC upang suportahan ang Ukraine. Ito ay habang patuloy na ipinutulak ni US President Donald Trump ang usapang pangkapayapaan. Ito ang balita ni Pong Mercado. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. We really made some great progress today. Matapos ang pagpupulong ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin sa Alaska, inaasahan namang magkakaroon ng bagong dialogo sa White House ngayong araw kasama ang mga Ukrainian officials at mga leader ng Europa. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang posibleng ceasefire at ang pagtatapos ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. I'm very glad that I'm able to accompany you and other European leaders for the meeting that we do have with the US President in the White House. Kasama sa inaasahang dadalo sina German Chancellor Friedrich Merz, French President Emmanuel Macron at British Prime Minister Keir Starmer. Una nang nanindigan ng mga European leaders na hindi pwede ang anumang kasunduan kung walang pagkonsulta sa Ukraine. Dapat din umanong irespeto ang kanilang soberanya at kalayaan. Since the beginning of Russia's brutal invasion, Europe has been at Ukraine's side. First, we must have strong security guarantees to protect both Ukraine and Europe's vital security interests. Ukraine must be able to uphold its sovereignty and its territorial integrity. Muli ring nanindigan ng European leader na dapat isali ang Ukraine sa anumang usapang pangkapayapaan kasama ang Russia. With regards to any territorial questions in Ukraine, our position is clear. International borders cannot be changed by force. These are decisions to be made by Ukraine and Ukraine alone, and these decisions cannot be taken without Ukraine at the table. Nagpasalamat naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa suporta ng Europa at iginiit ang kahalagahan ng pagkakaisa para makamit ang kapayapaan. Samantala, nag-usap naman si President Trump at President Zelensky matapos ang pagpupulong sa Alaska, kung saan binigyang diin ni Zelensky na dapat higpitan ang mga sanctions laban sa Russia kung walang pagkakasunduan sa Russia. It's impossible to do this under the pressure of weapons. So it's necessary to cease fire and work quickly on a final deal. We'll talk about it in Washington. Putin does not want to stop the killing, but he must do it. Pong Mercado, UNTV News and Rescue, Winnipeg. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpasalamat si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa mga lumahok sa Coalition of the Willing sa Brussels bago ang kanyang pakikipagpulong kay US President Donald Trump sa Washington, D.C. Giit niya, malinaw ang suporta para sa kalayaan at soberanya ng Ukraine at nagkasundo ang lahat na hindi dapat baguhin ang mga hangganan sa pamamagitan ng puwersa. Tinawag niyang makasaysayan ang desisyon ng Estados Unidos na maging bahagi ng seguridad ng Ukraine, kasama ang proteksyon sa lupa, himpapawid at karagatan sa tulong ng mga bansa sa Europa. Tinalakay rin ang mabilis at makatarungang kasunduan para sa kapayapaan upang matigil na ang mga pagpatay sa lalong madaling panahon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Dapat pangalanan ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ito ang hiling ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri kaugnay na nakatakdang pagdinig ng Senado sa umano'y anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Sang-ayon din ang senador sa pagsasagawa ng joint investigation ng ilang kaukulong ahensya ng pamahalaan.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. If you want to get rid of the corruption, we have to start naming names, cases should be filed, and the law should be implemented. Hindi natatapos sa kontratista ang korupsyon sa flood control projects. Ito ang binigyan diin ni Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa gitna ito ng mga investigasyon sa mga proyektong pinondohan ng daang-daang bilyong piso ng gobyerno. Paliwanag ng Bukidnon Solon, saklaw ng korupsyon pati ang mga mambabatas na gumawa ng insertions o nagsingit ng pondo para sa mga proyekto sa nakaraang mga deliberasyon ng national budget. Hindi lamang ang contractor at sino ang mga may-ari ng contractors. Sana ibanggit din po nila sino yung mga nag-sponsor nito mga budget na ito. Amendment po yan, iilabas kung sino nag-amend sa budget for this. Kung wala po sa NEP yan, di ba very clear, yung NEP ng 2025, wala yan. 2025. Pagdating ng BICAM, nandun na. So, sino ba naglagay dun sa BICAM? Dito mga projects na ito. Sino ang mga sponsor ng mga senador at congressman? Para malaman natin. Dagdag pa ng senador, dapat pagpaliwanagin ang mga kontraktor na sangkot sa anomalya sa mga proyektong kaugnay ng flood control. Ito ay upang mailagay sa blacklist ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naturang mga kontratista. Ngunit dapat anya ay kasuhan din sa ombudsman ang mga umabuso sa public infrastructure projects. Gayunman, nilinaw ni Zubiri na may karapatan naman ng Kongreso na magsagawa ng sarili nitong investigasyon kaugnay ng issue. Bukas ay nakatakdang simula ng Senado ang pagdinig sa mga nabunyag na anomalya sa flood control projects. Sang-ayon din si Zubiri na mag-imbestiga rin ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga pribadong grupo na nagsusulong ng malinis na gobyerno. Siguro, invite din niya po yung mga anti-corruption crusaders para may civil society participation. So trio yan, magiging 3 po yan. Ombudsman and civil society, they come up with a fact-finding commission at habulin po nila ito mga to. Kung magsasagawa ng joint investigation, sinabi ni Senador Mig Zubiri na kung maaari ay dapat nakapag-assign na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ombudsman na walang kapintasan at may kredibilidad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Parami na ang hawak na ebidensya ng grupo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Suhestyon Alcalde, magandang silipin din ng Commission on Audit ang mga kontrata sa naturang mga proyekto para mabusisi ng husto. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, bukas ay sisimula ng Senado ang investigasyon dyan sa flood control projects. Willing ba ang grupo ni Mayor Magalong sakaling ipatawag sila bilang mga resource person? Monica, nakahanda raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang kanyang grupo sakaling ipatawag sila sa pagdinig ng Senado sa flood control projects. Ayon sa alkalde, patuloy na nadaragdagan ang hawak nilang mga ebidensya ng korupsyon at pandaraya sa mga proyekto. Sa pakikipagtulungan ito ng mga kapwa niya alkalde na kabilang sa mga mayors for good governance na nagsusulong ng malinis na pamahalaan. Well, at tuloy-tuloy pa rin yung pag-gather namin ng mga dokumento, mga information. May mga photos na pinapadala sa akin. Mga dokumento, dami mga dokumento pinapadala sa akin ngayon. At tuloy-tuloy rin ang pag-ugnayan namin sa iba-ibang mga grupo na who are also knowledgeable about itong mga nangyayaring mga kabalbalan at mga anomalies and irregularities dito sa mga iba't ibang mga projects natin. Oo, lahat. Siguro, maski na previous na nakita natin na may anomaly doon sa mga projects. Kailangan talaga imbestigahan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng palampasin yung porket mag-umpisa ka sa 2022. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan balikan mo lahat yung mga projects, pati mga bridges siguro, at kung ano-ano pa.
Ayon kay Magalong, maraming contractors ang nakakatanggap ng bilyong pisong proyekto kahit limitado lamang ang kanilang kapital at kulang sa kapasidad na mangontrata ng malalaking mga proyekto. Kung bakit may ito lang ang pondo mo, bakit nakakuha ka ng bilyon-bilyon na project? Ito lang ang capitalization mo eh. Inihayag din ni Magalong ang umano'y cut and paste na mga disenyo ng flood control projects na walang sapat na feasibility at technical study. Kabilang dito ang mga road opening, asphalt overlay at safety barriers na ipinapatupad ng hindi isinasaalang-alang ang tamang terrain, soil condition at environment ng lugar. Lalong lumalalim ang issue ng isiniwalat ang pandaraya sa materyales gaya ng sheet piles. Aniya, dapat na 6 hanggang 9 na metro ang lalim na gamit dito pero 1 metro lang ang inilalagay para makatipid. Instead na 6 meters ang ginamit, 1 meter lang ang ginamit para makatipid. Diyan nila dinadaya. Dinadaya rin nila sa detailed unit price analysis kasi makikita mo may mga pinadala sa akin na mga dokumento na lumalabas na ang presyo nung mga sheet piles talagang substantially dagdag bawas parang Dagdag pa rito, gumagamit umano ang ilang contractors ng mas murang U-type sheet pile imbis na mas matibay na Z-type at mas murang cold form imbis na hot rolled. Pinalulobo din ang presyo ng bawat materyales kabilang ang mga safety devices tulad ng cat's eye na halos 6 na beses ang overpricing. Hindi rin umano nakikita ang pandaraya dahil tinatakpan na ng semento ang ilang bahagi na dapat may sheet pile. Tinukoy din ni Magalong na triple hanggang quadruple ang paraan ng pandaraya mula sa materyales, presyo hanggang sa mismong kalidad ng trabaho. Sa huli, nanawagan si Mayor Magalong sa Commission on Audit o COA na busisiin ang lahat ng dokumento at kontrata kaugnay ng flood control projects. yung sa COA, malaking bagay yon kasi they have a copy of the contract, mga program of works, yung mga detailed unit price analysis, pati yung mga bidding process, dumaan sila lahat doon eh. Makikita nila lahat doon yung iba't ibang mga critical na mga issues when it comes to bidding, katulad ng financial capacity. Dahil sa anomalyang ito, nakikita ni Mayor Magalong hindi lamang pera ng taong bayan ang nalulustay kundi nalalagay pa sa peligro ang buhay ng mamamayan dahil sa mahinang kalidad ng infrastruktura. Monica, sinabi rin ni Magalong na dapat magsagawa ng mandatory life check ang lahat ng regional directors at district engineers ng Department of Public Works and Highways. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Aminado sa Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Director Gerald Pacana na mayroong pagkukulang sa mga flood control projects na nasira sa Bungabong, Oriental Mindoro. Kanina nag-inspeksyon si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor sa mga nasirang flood control projects sa Bungabon. Iginiit niya sa DPWH ang mga senementong slope protection na walang mga bakal. Ayon sa gobernador, paiimbestigahan nila sa Commission on Audit ang mga naturang proyekto. Dadaan din sa sari-saring test ang proyekto sa ilalim ng kanilang engineering department para malaman kung may tibay nga ba ang mga itinatayong dike. Can you tell me honestly that seeing and judging from this physical picture is 600,000 to 700,000 per linear meter justifiable? Bro, sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship na ba, sa tingin ko, may pagkakas. Kinumpirma ng opisina ni Senator Robin Hood Padilla na nag-resign na bilang Political Affairs Officer ng kanyang tanggapan si Nadia Montenegro. Ito'y sa gitna ng kontrobersya kung saan nadawit ang pangalan ni Montenegro sa issue ng isang empleyado ng Senate na gumagamit umano ng marijuana sa loob ng Senate compound.
Ayon sa official statement na opisina ni Senator Padilla, natanggap na nila ang written explanation at resignation ni Montenegro. Sa written explanation naman ni Montenegro, itinanggi nito ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y isang staff ng senador na gumagamit ng marijuana. Tinanggap naman nito na opisina ni Senator Padilla ayon sa official statement na nilagdaan ng Chief of Staff na senador na si Attorney Rudolph Philip Jurado. Inihahanda na ang mandatory random drug testing sa Senado ngayong 20th Congress. Ito ang kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero, kasunod ng kahilingan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III. Sa sulat na ipinadala ni SP Escudero kay Senator Soto, sinabi nito na isinasapinal na nila ang bagong polisiya para sa mandatory random drug testing. Kanina umaga, nanguna na si Senate Deputy Minority Leader Juan Miguel Zubiri na magpa-drug test na sinundan ng kanyang mga staff. Kung lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating mga kasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Nais si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapagaan pa ang pasanin ng publiko pagdating sa pagpapagamot o gastos sa ospital. Kaya naman tiniyak ng Pangulo na maipatutupad agad ang zero balance billing system sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Basta't nagkasakit, sana naman hindi na masyado silang mahirapan at hindi sila natatakot pumunta sa ospital para magpagamot dahil mahal ang gamot, mahal magpatingin, mahal magpa-confine. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Eastern Visayas Medical Center upang personal na makita ang sitwasyon sa paggamutan at kung paano nito ipinatutupad ang programang Bayad na Bill Mo o Zero Balance Billing Program ng pamahalaan. Base sa kanyang obserbasyon, kontento naman ng Pangulo sa sitwasyon sa loob ng naturang ospital, partikular na ang pagpapatupad ng nasabing libreng gamutan sa mga ospital ng Department of Health. Kasabay ng pagbisita sa naturang ospital ay namahagi ang Pangulo ng 124 patient transport vehicle para sa buong rehiyon ng Eastern Visayas. Sa kanyang talumpati, inihayag ng Pangulo ang kanyang nababalitaan na mayroong nahihirapan pa rin sa sistema ng zero balance billing gaya ng mahabang pila. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niyang masolusyonan agad ang mga hamon na ito. Tetestingin namin yung sistema ng zero billing. Dahil meron kaming naririnig na mahabang pila, na mahirap pa rin. So titignan natin paano natin naayusin para ang pasyente papasok, it's an outpatient service. Ang pasyente papasok, magpapatingin, bibigyan ng reseta o kung ano kailangan para gamutin. Pagkatapos ng konsultasyon, pupunta siya sa pharmacy, pwede na siyang bumili. Yung reseta, may credit yun. Binigyan din ni Pangulong Marcos na nais niyang palakasin ang healthcare system ng bansa kasunod na nangyaring COVID-19 pandemic kung saan marami anyang natutunan ng bansa. Kaugnay nito nangako si PBBM na magbibigay ng second round ng mga ambulansya sa kada munisipalidad at syudad. Pinapangako sa akin ni Mel ang ating by the end of the year, we will start already the second round. Kasi pag natapos na namin mag 100% na lahat itong 1,642 na bayan at saka lungsod, babalikan din namin. Binisita rin ni Pangulong Marcos ang pinakamalaking solar pump irrigation project ng National Irrigation Administration o NIA sa Ormoc City, Leyte. Ang 100 million peso project ay may kakayahang magbigay ng irigasyon sa 100 hektarya ng bukirin. Pagtugon naman ito ng Pangulo sa kanyang pangako na gawing moderno ang irrigation system ng bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sinuspinde ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng isang pickup truck driver na nakuhanan sa viral video habang nag-counterflow sa Malolos, Bulacan. Ayon sa show cause order, pinagpapaliwanag ang naturang driver na posibleng maharap sa reklamong driving against traffic, obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle. Ang hakbang na ito ay tugon sa paalala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging responsableng motorista at magpakita ng
mahabang pasensya sa daan para sa kaligtasan ng lahat. Pinaimbestigahan na ng Department of Transportation o DOTR sa Land Transportation Office ang isang video ng drinking party sa loob ng sasakyan. Sa video na ibinahagi ng isang Facebook page, nag-cheers pa ng mga bote ng alak ang tatlong sakay ng kotse. Batay sa Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, ipinagbabawal ang pagmamaneho ng nasa impluensya ng alak. Patuloy na isinusulong ng mga grupo ng tsuper ang dagdag pasahe bunsod na rin ng sunod-sunod na oil price hike. Ngunit ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sinabing pinag-aaralan pa nila ang hiling na 1 peso provisional fare increase ng ilang transport group. Ito ang balita ni Benedict Samson. We understand po, naintindihan po namin yung kanilang kalagayan. However, we still would want a complete data from them bago po kami magpatupad o bago po namin pagbigyan man yung kanilang hinihingi. May mga hinihingi pang datos ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga transport group bago ibigay ang hinihiling na dagdag pasahe. Ayon sa LTFRB, kailangan mabigyang katwiran ng mga grupo kung bakit dapat ipagkaloob ang pisong provisional fare increase. We will also be requesting data from the former NEDA as to the impact of the fare hike. Baka ho ito yung mag-trigger ng napakalaki hong inflation sa atin. So, babalansin ho natin lahat. Una ho, yung kahilingan ng transport group. Pangalawa, yung request ng mga commuters. And pangatlo po, yung epekto ho nito sa ekonomiya. Katwiran ng mga grupong Pasang Mazda, Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Kaya sila umihiling ng pisong dagdag sa pamasahe ay dahil sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo, spare parts at pagkakaroon ng dagdag sahod ng mga trabahador sa bansa. Base sa kanilang komputasyon, nasa 250 to 300 pesos kada araw ang nawawalang kita sa mga jeepney driver dahil lang sa linggo-linggong oil price hike. Samantalang pag nag-normal na ang aming kurudo, hindi pa rin bumaba ang presyo ng spare parts, hindi pa rin bumababa ang traffic sa ating Maynila. Isa pa hong nagpapahirap sa amin yan sapagkat apektado po ang mga jeepney drivers natin dito. Kahit naman po bumaba na or mag-roll back in terms of the fuel, yung operational cost po, once nag-increase na yan, lalo na nga po yung mga sinasabi ni Kaobet kanina na mga spare parts, the operational costs and maintenance, fees, and expenses, once nag-increase, magiging permanent na po ang increase niyan. Dahil dito, binigyan ng LTFRB ang mga petitioner ng 10 araw para magpasa ng kanilang datos nang sa gayon ay magkaroon ng pagkukumpara. Wala nang hearing yung 10 days because we have already the data with us. What we just like is a data from them, a comparative analysis. Dahil sabi nila, tumataas yung presyo ng sweldo, yung operations, of course given na yung fuel, pero pag tumaas ba lahat yan, ibig sabihin ba nito is tataasan kagad yung presyo ng pamasahe. Ayon pa sa LTFRB, makikipag-ugnayan sila sa NEDA upang humingi ng assessment kung gaano kalaki ang epekto sa ekonomiya ng hininging dagdag sigil sa pamasahe. Para naman kay Jaime Aguilar ng National Confederation of Transport Workers Union o NCTU, sana ay automatic na ang LTFRB na magpatupad ng taas pasahe depende sa magiging presyo ng oil products. Yan nga yung sinasabi natin, bago pa sila makapagdesisyon, aabutan na naman sila ng pagbaba ng krudo. Ng 2 linggong sunod, 4 na linggong sunod, tapos antay nilang mag-file, tapos saka sila magde-decide ng magpapatawag ng public hearing. So ang daming proseso. Kaya talagang mahirap para sa mga driver at operator yan. Inaasahan naman na bago matapos ang buwan ng Agosto ay maglalabas ng resolusyon ng LTFRB patungkol sa hiling na dagdag pasahe. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Binigyan buhay ng iba't ibang timeless music ang panibagong installment ng Wish Date concert na pinamagatang Love Hail. Dahil sa lineup ng mga awitin kagabi, ibang level ng connection at musical experience ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Ito ang balita ni Jed Neresina. Na selebrasyon ng ika-11 anibersaryo ng nag-iisang FM radio station on wheels. Isang panibagong kwento at lineup ng mga awitin ang inihanda ng Wish 1075, katuwang ang KDR Music House para sa mga wishers. Hindi lang plot twist ang nagpabilib sa mga manonood, kundi pati na rin ang timeless soundtracks mula sa great OPM icons at rising artists sa bansa. Tampok sa musical lineup ang ilang music legends na unang beses palang nag-perform sa Wish Day, gaya ni pop rock veteran Kitchi Nadal. Well, when I was told about the concept, dun pa lang na-excite na ako kasi parang I've always wanted for my songs to be like yung parang soundtrack siya ng parang movie or play. So that was really exciting for me. So I said yes right away. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakasama rin ang original Prince of Pinoy Pop, Dingdong Avansado. Well, why will I say no? I mean, it's a very, very worthwhile project. Saka my wife and my daughter already came out here, so why not complete the family? Ika nga. So it was not a hard decision for me. At tulad ng kanyang asawa na si OPM phenomenal diva Jessa Zaragoza at ng kanilang anak na si Jada na nakapagtanghal na sa mga nakalipas na Wish Date concert, ikinatuwa ni Dingdong ang kakaibang konsepto ng Wish, lalo na't nagbibigay aniya ito ng suporta at nagpapaunlad sa mga original Filipino music. And I'm enjoying myself really because I get to sing songs that I don't normally sing. And aside from my songs, no? Pero they made me sing songs na hindi ko usually kinakanta, kaya natutuwa ako. Kasama rin sa pangmalakasang lineup si Asia's romantic balladeer, the one and only Christian Bautista. Bagamat madalas na host si Christian ng Wish Music Awards, ito ang kanyang unang pagtatanghal sa Wish Day. At dahil sa kanyang signature romantic style ng pagkanta, nagdala ito ng mas malalim na emosyon sa kabuuan ng gabi. Instant ang reaction ng audience sa kilig na napapanood nila. Instant. And it's something na actors don't usually hear right away. So yung mga actors nyo kanina who's doing brilliantly, nare-receive nila agad yung feedback, applause, acclaim. So it's a very, very nice experience for all. Nakipagsabayan din sa kantahan ang rising musician and talent na si Aquila Packing. Hindi nagpahuli si Aquila dahil bawat awit na kanyang kinanta ay nagbigay kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. I want the audience to feel kung ano yung message talaga ng song. So if I'm singing a song na heartbroken, gusto ko maramdaman din nila yung bittersweet ng unrequited love. Yun. When I'm singing something na pampakilig, I want them to feel na yung kilig mismo. So, yeah. At para makumpleto ang solid musical experience, nagbalik sa Wish Date stage ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Ito ang kanyang ikatlong comeback sa Wish Date, kung saan sa kanyang huling pagganap sa anniversary special noong nakaraang taon ay talagang namangha ang mga manonood. Ngunit isa ito sa unforgettable moment para kay Gigi. It's different kasi yung songs din eh. It's very sentimental. Yung second na kinanta ko dito sa Wish is To Love You More. It's one of my mom's favorite songs na kinakanta ko since I was a kid. So I'm really, really glad
na ito yung pinakanta sa akin ng wish. So, Nakakaantig na takbo ng kwento na sinabayan ng tagos sa pusong setlist mula sa OPM icons at rising artists ang nagbigay kulay sa Wish Date Love Tales kagabi sa Araneta Coliseum. Ibang level ang connection at musical experience from timeless soundtracks ang pinabaon ng mga performers sa mga wisher upang magbigay ng memorable experience sa bawat isa. Kaya naman hindi natatapos sa ika-11 taon ng Wish 1075 ang pagbuo nila ng mga bagong konseptong tiyak na aantig sa puso ng fans at kapupulutan pa rin ng aral ng bawat isa. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahilig ba kayo sa kape? Kung iniisip nyo na pampagising lang yan, nagkakamali kayo dahil may bagong pag-aaral tungkol sa benepisyo ng pag-inom ng kape. Ayon sa bagong pag-aaral, yung umiinom ng 2 hanggang 3 tasa ng kape araw-araw, mas mabagal ang pagtanda ng utak ng halos 6.7 years kumpara sa hindi nagkakape. Mas malinaw ang memorya, mas mabilis mag-isip at mas matibay ang focus, lalo na sa mga mas nakakatanda. Lahat yan dahil sa neuroprotective effects ng caffeine, nakababawas ng inflammation sa utak. Pero tandaan, pag sobra, pwedeng magdulot ng anxiety at puyat. Kaya dapat, tama lang. Kaya po next time na hihigop kayo ng kape, hindi lang po mata ang gumigising po sa inyo. Pati po utak nyo napapabata. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, papalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Lunes. Salamat at shout out kina Hasan Tan watching from Malaysia, Giorgio Luis Cabecilla at Josefa Oliva Lopez, gayon din po kay Alfredo Lumabi. Maraming salamat din kay Marlo Carlos watching from San Pedro, Laguna, Phil Barcelona, Pablo Liwan at Alan Santillan. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 4:23 na nagsasabi, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksi. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.